May familiar ba dun dito, sa mga nandito? Taas nga, mag-chat nga kayo, chat. Huwag kayong may asahan, tropa-tropa lang tayo dito, chill lang. Ano lang naman ako, medyo lang. Saan? Paanong medyo lang na na sarili mong aral ba, may nagturo ba na prof? Ano yung medyo lang? Self o yun maganda yan. Legit na 'no, ma-advice ko lang sa mga second year kayo 'di ba? Huwag kayong magre-rely sa mga sa mga lahat ng ituturo sa buong college life, like legit kulang na kulang. Kailangan talaga sa field natin more on self-study. Like para sa'kin, sa sarili ko. Tingin ko lahat ng alam ko ngayon sa tech field, 90% sariling self-study lang. Tas 10% lang nun yung mga napupulot ko lang sa school kasi legit kulang na kulang. Napaka-skeleton ng ibibigay lang sa inyo ng university. Tas kailangan yung natitira mag-explore kayo ng sarili niyo, ayun. So may nakita ako dun ng naglagay ng Comprog. Ibig sabihin ba nun may nahihirapan pa rin sa Comprog? I mean, ano, understandable, like legit na gets ko kung bakit. Kung hindi pa sa inyo maalam mag-code ngayon, maintindihan ko 'yun. Kasi marami pa ring hindi maalam talaga mag-code kahit I mean, hindi pa nila kayang mag-code ng okey kahit nasa 4th year na. Like kulang sa self-study talaga, ayun. So, mag-aaral talaga, kailangan talaga mag-self-study ng malupitan. So, kung second year ta's 'di pa kayo maalam, naintindihan ko 'yun. Parang lang, kulang lang talaga sa foundation kasi dun nanggagaling 'yun, eh. Ayan, 8:08 na. Kulang pa din tayo 'no? Pero sige, mag-start na tayo. Ayun, legit 'yun. Kailangan niyo talagang magsarili, lalo na pagdating sa programming. Hindi kayo gagaling ng magre-rely lang kayo sa mga prof niyo kasi yung tuturo ng prof kulang, 'yan. So, since ang tini-take yung course ay OOP lessons, OOP, kaya nakalagay dito not so, kasi hindi pa naman talaga 'to yung principles ng OOP, 'yan. So, sandali lang, hihigitin ko lang yung sinend sa'king pointers ta's lalapag ko dito para hindi ako maligaw. Saan ba yun? Dali lang, 'Ito yun 'di ba? Ayan, nasa chat box. Okey. So, since may nagsabi na topic kung saan ka nahirapan, 'di mo na-gets, sabi niya lahat po, kasi hindi ko po masyadong naintindihan prof namin. Okey lang 'yan. So yun nga, una, huwag kayong mag-rely sa prof niyo, kasi hindi lahat hindi niyo lagi mage-gets yung sinasabi ng prof niyo. Kailangan mag-aral din kayo ng sarili niyo. Ayan, basic syntax. So, pinaka-basic na syntax ng hello world, 'yan. So ito 'pag Java, laging may ganyan, laging class. Kasi ang Java, laging naka-class 'yan, method based basically. Walang function sa Java. Yung mga sinasabi niyong function, nag-a-apply siya sa ibang programming language, pero kasi 'pag usapang Java, puro methods 'yan, methods. Kasi ang function nag-e-exist siya sa labas ng class. However, sa Java, puro class. 'Yan, kita niyo public class. So, yung mga nasa loob niyan, mga methods na 'yan, hindi na sila functions. Kung gagamit kayo ng ibang programming languages, yun mga C++ yun, mga function yun, mga Python, function. Pero 'pag Java, method yan. So yan. So ito yung tinatawag na boilerplate. Yan, diyan ka magluluto ng code mo. So yan, ito yung pinaka-basic na syntax. Meron kang public class, hello world, tas itong mahabang-mahabang public static void main string args. Yan. Sabi nila paikliin na daw nila yan, pero hindi ko alam kung kailan.
pati ito, system out, println, hello world. So, eto. OOP, bakit ba Java 'pag OOP? Kasi kita niyo 'tong mga dot dot na 'yan, yung mga dot dot operator. Naturo na ba sa inyo dati kung ano yung ibig sabihin ng mga dot dot operator na 'yan? Kung bakit may mga dot diyan? Chat box nga, sinong makakapagsabi? Meron ba? May nakakaalam ba kung anong purpose ng mga dot dot operator? Wala? Wala? Sige. So ano, ang purpose kasi niyan, ina-access niya yung mga properties sa isang object. Kaya nga object-oriented programming at bakit Java ang ginamit. Kasi dito pa lang sa system.out.println, OOP na yan. Though hindi pa yan part nung ano, yung sinasabi kong OOP principles na talagang gagamitin sa ano, sa mga development or sa pagko-code in general. Ito lang yung pinapakita ng Java. Itong out na to, method yan ng system. At itong println na 'to, method yan nitong out. At yan, itong out ulit na 'to, method yan ng system. So basically, system.out.println. Familiar ba kayo dun sa ano, sa kunwari, may isang property dito. Ano yung property? Kunwari, animal.ears. 'Di ba kunwari ganito. Um, nakalagay animal.ears. Yung ears na 'to, yung property ng animal. So, though hindi pa natuturo sa inyo, I think, unless nag-self-study kayo. Parang sinasabi ko lang na itong out na 'to, part 'yan nitong system na class. So, yun yung dahilan kung bakit ginagamit yung Java sa curriculum natin, I think. So, yan. Sino familiar dito sa primitive data types na 'to? Yung may mga range, may mga ano, limits depende sa data type. Meron ba? Meron ba? Chatbox nga, baka meron diyan. Wala, wala. Kaunti lang, kaunti lang. Okey, okey. So, 'yan. So, 'yan kasing ano, mga data type na 'yan, siyempre may kanya-kanya 'yang gamit. So, ayan, 'pag byte, 'pag maliliit lang. 'Pag short, mas malaki ng konti pero maliit pa din. 'Pag integer, ito yung usually nating ginagamit. Kung ano, nakapag-try kayong ano, maglaro ng mga games, then ta's may currency dun. Usually kasi dun mo makikita yung integer na maximum value. Tapos ano, na-reach mo na yung pinakatuktok ng currency. Kunwari nakakuha ka na ng max gold or something na gano'n. Usually ito yung makikita mong number. Ito yung makikita mong number, yung 2,147,000,000, So yan. Usually, yun yung ginagamit natin sa mga ano, sa mga data type. I mean, mostly sa halos halos lagi natin ginagamit 'yan lalo na 'pag ano pa lang, 'pag intermediate pa lang. So 'yan, kung nagtataka kayo 'pag sa isang system may nakita kayong ganyan, ibig sabihin integer yung gamit nila na 'yan na yung maximum. So 'pag long, 'pag gusto mo pa ng mas malalaki, ayan long. Tapos float, ito namang float tsaka double usually kasi pinagkakalituhan nila diyan, anong pinagkaiba daw? Mostly sa size tsaka sa precision. Ngayon, ang float, familiar kayo sa ano, sa significant values? Familiar kayo? Yung binibilang? Oo, familiar, familiar. 'Pag float kasi, kung gusto mo ng ano, precision na hindi gano'n kalaki, um, ang kaya ng float ay ano, 6 or 7 na kaya niya pang mag-maintain ng precise significant values. 'Pag double naman 15. Ngayon 'pag mag-ooperate ka ng float tapos lagpasan dun sa 7 or 6 na significant values, posible na yung system mo, inaccurate yung ibigay na result. Parang nagkakamali ng konti sa pagpa-plus, sa pagma-minus, gano'n. Kaya kung gusto mong mas malaki, eh, double. Usually sa ano 'yun, sa decimals 'yan, yan. Kapag character naman, eh, ano lang, yung maliliit lang, yung tig-isang letter lang, kunwari A o kaya yung numbers na hanggang 127 or ayun. Tapos, ano pa ba? Sige, explain muna natin yung ano, yung sa ASCII. Wait, magbubukas ako dito ng ano, since kasi iniwan ko yung laptop ko sa Batangas, so
'Di ko talaga ginagawa 'tong ano, naka-online compiler. Grabe, 'di ko ginagawa 'to, pero wala akong choice. Kasi matagal mag-setup ng ano, ng Java. I mean, wala akong time para mag-setup ng Java. Inuna ko 'tong ano, lessons. Teka, lipat natin yung share screen. Punta tayo sa online compiler. Yan, 'to. Online compiler ng Java, yan. Alam niyo yung ano, mangyayari 'pag ganito yung ginawa ko, char A, o kaya letter A, yan. 'Di ba 'pag character yan, tig-iisang letter lang, ganyan. Tapos system.out.println. Ano 'to, base yan, magbabase ka sa ASCII usually. I mean, hindi pala usually, nagbabase talaga siya sa ASCII. Yan, execute ko 'tong code na 'to. Yan, A, bagal nun, online compiler kasi. Kaya mag-online compiler, mag-ano kayo, mag-aral kayo mag-setup. Wala lang akong time kasi hindi ko gamit yung ano, main device ko, pero anyway. Yan, anong mangyayari 'pag tinype ko number dito? Sabihin natin 67. Ano yung tingin yung lalabas? Chatbox. Ano yung tingin yung lalabas 'pag in-execute ko yung code na yan? Mahula kayo, walang ano, walang mali sa panghuhula. Okey lang yan. Walang manghuhula. Hula na kayo, bigyan ko ng ano, 10 seconds. Grabe, galing 'to, Tama ba 'yun? Feel ko tama 'yun. Capital C. 'Yun. So, ang basehan niya sa ASCII table, okey? Sa ASCII table yung basehan niya. Search tayo ng ASCII table. Wait, meron ata ako dito. Papalit na naman ako ng share screen. Sige, ASCII table. Ito magiging topic niyo din, I mean topic niyo din 'to, I guess, 'tong ASCII table. Depende, I mean nakalagay sa pointers niya, Ito. So yung ano dito, yung 67, tinuro 'to sa inyo pala? Tinuro 'to sa inyo? Tinuro. Okey, buti naman. 'Yun. So ito yung ano, yung sa ASCII table 67C. So sa exam niyo, ewan ko kung anong balak sa inyo. Pinapasaulo ba sa inyo or puwede kayong magdala? Kung sauluhin niyo naman ano lang, tandaan niyo na lang 'yun, 65 yung ano, yung capital A. Tapos yung 122 yung ano, yung maliit na Z. Tapos ilista niyo na lang sa test paper niyo kung ano, 'yun, para mas madali. Para hindi niyo kailangan suluhin kung hindi kayo pinagdadala. So 'yun. So 'yun lang yung ano, since tinuro naman sa inyo, buti naman. Okey. So balik tayo sa ano, dito. So arithmetic operators, since may ano, may gusto pang ano, so hindi pa sanay sa Java. So pare-parehas lang naman kasi 'to, itong sa arithmetic operators, halos sa lahat ng programming language pare-parehas lang. Ito, may plus, may minus, may multiplication, may division, tsaka may modulus or yung pagkuha ng remainder, 'yan. Ta's may operator, meron bang ano, dito sa mga nakalistang operator, meron bang hindi kayo dito alam? Or like, yung lalo na dun sa nagsabi na ano, na nahihirapan pa sa syntax. Like, meron ba kayong hindi dito alam? Or i-skip na natin 'to, ano, since ano lang naman 'to, operators lang 'to. Mag-react nga kung ano, kung gusto niyong i-skip na natin 'yan. Wala, ayaw niyo i-skip? Sige, isa-isahin natin. So eto, so bale 'pag operator, ginagamit siya siyempre pang-operate, tapos ito 'pag arithmetic. So ito yung mga samples niya, A plus B, A minus B, and A modulo B. Yung modulo, since tingin ko alam alam niyo na naman 'yun, pero sige explain na rin natin. Ang modulo ay kunwari 20 modulo 3, 'yan. So bale ang ginagawa, i-divide mo yung ano, yung 20, i-divide mo 'yun sa 3. So ang sagot diyan ay 6, magiging 18 'yun. Tapos may matitirang remainder na 2. So yung 2, 'yun yung magiging ano, 'yun yung magiging sagot ng modulo operation, 'yan. Okey? So gano'n lang ang mangyayari 'pag sa modulus.
Okay, review lang naman 'to. Then sa operator, ang binabalik naman nito ay Boolean, true or false, 'yan. Kung equal, edi true ibabalik, kung false, edi false ibabalik, either 1 or 0 or true or false. Pero 1 or 0 'yun, 'yan. So meron tayong not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, ayan. Then dito naman sa logical operators, gano'n din, binabalik ay Boolean. So sabihin natin na, kunwari dito, ayoko ng mag-switch tab. Int A is equal to 10, int B is equal to 10. Then tapos dito system.out.println, A and B. Yan, A and B. So ibabato niyan, ay wait, maglagay tayo ng paghiwalay natin. Int C is equal to A, wait, hindi integer, Boolean. A bol C is equal to A and B. Tapos, since Boolean, yung ano, yung sagot dito, kung true or false yan, i-store nyo sa C. Tapos, yung C yung i-out nyo. Bale, ang lalabas dyan, 1, kasi true. Kasi pareha silang 10. Yan. So, yan, review lang yan. Tapos, meron tayong assignment operators. So, ito yung pinakatingnan nyo yan, yung examples. Yung ginagawa lang ng mga ganito, kung bakit kailangan pa niyan, para lang mapabilis yung operation. Kunwari, ito. X is equal to x plus 5, pwedeng ganito na lang. X is plus equals 5, x plus equals 5, di ba? Yan. Tapos, bitwise operators. Ito naman ay ginagamit. Parang ano lang din to. Parang katulad lang din ng ng logical operators. Pero, iba yung ginagamit. More on sa bit sila. Inaral nyo to? Inaral nyo to? Na-discuss to or hindi? Or kasama sa exam? Okay, buti naman na-discuss. So yan, parang katulad lang din siya nung kanina, pero ito ay bitwise. Bale, bitwise, ano lang, 1 and zeros dinidil nito. Truth table, mga ganun. Nagamit ito sa truth table. Nag-truth table kayo? Truth table. Kasama yun dun sa ano, sa exam nyo ba? Like, na-discuss siya sa OOP na exam. Yun kasi yung nakita ko yung Boolean algebra, yun yung naisip ko, truth table eh. Like, nabigyan ba kayo ng idea kung anong gagawin dun sa Boolean algebra? Like, anong na-discuss sa inyo dun? May nag-chat pa. Discrete math. Okay, discrete math. Ano yung nasabi sa inyong sa Boolean algebra? Ano yung like na-discuss sa inyo na topic na kasama sa OOP? Kasi pag Boolean algebra, naisip ko talaga diyan, yan bitwise operation, tapos yung mga truth table. So unless may iba sa inyong tinuro na na ipapa-exam nila. Meron ba? Meron ba? Pinapa-practice namin ay logical operators pag halo-halo. Okay, gets ko na. Yung yung parang ganito, kunwari dito sa bitwise, yung nasaan yung sign ko ngayon? Yung ganito, tapos magiging true. Tama ba? Yan ba yun? Mga ganyan? Or ang ginagamit nyo ay yung ganito, tapos magiging true? Hindi po, yung marami. Oo, yung nakaganyan. Gets nyo na yun lahat? May ba? May hindi pa nun maalam sa inyo? Gusto nyo bang papasadahan natin or ano na? Boolean algebra. Yung pala yung sinasabi nila. Okay. So ang mga ginagamit nyong sign ay not. Ano pa yung mga ginagamit nyong sign? So not, gumagamit kayo ng ganyan.
Nag-go or pa kayo, ang or nyo yung ay ganyan lang, okey. So yung sa logical operators lang sadya, sige. So ano, so ang gawin niyo lang 'pag may ganyan, teka sample natin. Tingnan niyo lang lagi yung mga parentheses. Medyo nakakalito nga yun 'pag makakapal. 'Yan, tapos kunwari yung mga ganito, A. Pero ano mong pinapagamit sa inyo, true or false? Ano yung mga variables na ginagamit niyo? Like sa true or false? Variables lang tapos may nakaset na ano, na true. Kunwari A is equal to true tapos A yung nasa loob ng parentheses. Ano yung mga pinapagamit sa inyo? Like mga sample. Wala kasi akong materials niya, eh, so di ko alam yung mga dinidiscuss sa inyo, eh. Opo. Yung mga text expression, okey. Test expression, okey, okey. Yung mga ganito, kunwari ganito, mga ganyan, tama ba? Okey, okey. So 'pag ganito, ano, ang mga technique, i-ano niyo lang, I mean technique ba yun, parang basic knowledge lang talaga yun. Kailangan niyo lang talagang ano, kailangan niyo lang talagang tingnan yung ano, yung parentheses para di kayo malito. Kunwari dito, ito pinakauna, ta's ang value daw nito ay true. Tingnan niyo muna 'to, ito, hindi ko ma-highlight, ayaw magpa-highlight. Basta tingnan niyo muna yung simula, yung simulang ano, itong dalawa, ito, tsaka ito. Tapos paghiwa-hiwalayin niyo, ta's kung gusto niyo, isulit niyo ta's tagtagin niyo, 'yan. Since 'yan, idiomatic false na 'yan. Since kanina true, tapos ginawang false, ta's tagtagin niyo, 'yan. Puwede niyo isulat, ta's tagtagin niyo ulit, 'yan. So, ibig sabihin false. Since or naman 'to, tapos ito ay ano, ta's expression 'to ay false, idiomatic false na, gano'n. So, ano pa ba? Tingnan natin yung pointers. Boolean algebra ng theory. Sige, may iba. Yun, balik tayo dun sa ano, sa Java. Sa control structures, ito naman control structures, pare-parehas lang yan sa ano, pare-parehas lang yan sa ibang programming languages. Yung mga ano, C++, C Sharp. Nagkakatalo lang talaga sa input-output. Kasi tingnan niyo yung expression, ganyan, ganyan. Or lagyan niyo yan nung ano, nung curly braces. Ganun din. Yun. If, else if, tsaka else. Ayan. Then sa switch, yan. Ito, daanan nyo naman ng switch. Nadaanan nyo switch. Count. Ay, wait lang, mali. Okay, nadaanan nyo. Alam niyo yung ano, yung technique sa switch na na yung pinapasadahan yung ano, yung brake ay anong tawag doon? Hindi nilalagyan ng content yung iba. Wait lang, papakita ko na lang. Present something else. Ito. Wait, i-paste ko yung code dito. Ito. Tapos babagawin ko lang ng konti. Ano ba? Kunwari sa grades. Case 1, case 2. Tapos, status. Ano kaya? Wait lang nag-iisip lang ako ng ano, ng magandang example. $70, $80, $71 to $75 nga.
Isa-isahin natin. 71 para makita yung pinagkaiba. Labas ako ng switch. System, let out. Try nga natin kung tatakbo. Wala pang laman yung grids. Grids is equal to 71. Ano to? Cannot find symbol. Wait. Tignan nga natin yung syntax. Wala ba akong sample dito? Ito lang. Pangit. Wait lang. Hanap ako ng mas magandang sample. Hingi tayo GPT. Huwag kayo mahiya mag-chat GPT pagka nagko-code kayo. Pero dapat ang gawin niyo muna, mag-intindi muna kayo ng code bago nyo i-search o kaya bago nyo i-test. Dito kasi sa dito sa Java, hindi ko gamay syntax ito. Like hindi ako main Java. Kaya wala ako ng syntax na mabilis. Yan. Alam ko na kung bakit. Teka, copy ko to. Para mabilis. Eto. Kita nyo yung paste ko. Yan. Humingi lang ako kay GPT para mabilis mapalabas. Wag nyo muna to intindihin. Itong mga part na to. Kasi dadaanan naman natin yung input-output mamaya. So, dito sa part na code na to, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung sa break, yung part ng break na na nalabas. Kunwari, nag-type ako dito ng ABC. Di ba wala naman siyang laman? Pero, pag nag-enter ka dito ng A, ang lalabas sa kanya, yun, pass pa din. Like, pinipresid niya tong nandito. Tapos dito siya babagsak. Naturo to sa inyo, itong gantong behavior ng switch. Hindi naturo. Ayan. So, just in case may lumabas sa exam na ganyan, like, pwede ka maglagay kasi dito ng values. Ngayon, ang mangyayari, pag hindi ka naglagay ng values, lulusot siya doon sa kabila hanggang magkaroon ng break. Kasi binabasa niya lang yan di ba? A, tapos wala naman. B hanggang dito sa D. So, yun. Ano pa? Ito, loops. Dito naman sa loops, siyempre meron pa rin naman tayo na standard. Meron tayong for loop, while loop, do while loop, tapos for each loop. Itong for each loop na daanan to sa inyo. Na napasadahan sa inyo yung for each loop kung anong ginagawa nito. Okay. Dito naman. Pero sige, isa-isahin natin. So, standard for loop, meron tayong initialization ng variables. Tapos meron tayong condition kung hanggang kailan niya gagawin yung loop, tapos yung increment or kaya decrement. So sa while loop naman, edi yun, gagawin niya lang yung loop hanggat yung condition ay pasa pa. Then sa do while loop naman, i-execute niyo yung code na isang beses kahit hindi pasok sa condition. Like, kunwari, ito ay 5. Yan. Tapos ito ay less than.
So, 5 ang value ng J, tapos ang J is less than 5. So, ibig sabihin false 'to. Pero since do while loop siya, magpi-print pa rin yung J. Like ito. Ay, di pala naka-share screen dun sa ano. Sorry, di pala naka-share screen dun sa docs. Balik pala ako ng tab. Teka, ito, execute natin 'to. Yan, kita nyo, yung value ng 5 ay J, pero siya ay less than, ang condition dito ay less than 5, so matic false. So sa normal na loop, di siya mag-execute. Pero since do while yan, mag-execute siya. Then, review lang. Then, sa for each naman, babalik ko lang yung yung share screen sa docs. Ayan. So sa for each naman, gagamitin nyo lang yung for each pag magdi-display kayo. Kung gusto nyong gumawa ng modifications sa sa variables or dun sa mga array, huwag kayong mag-for each kasi ang for each ay ginagamit lang pang display. Gamitin nyo for loop na lang. So dito, ito yung for each loop. Yan, makikita nyo yan. Tapos ito yung parang iterator. Kumbaga sa Python, siya, tingnan nyo nakalagay num lang. Para lang siyang variable na mag-i-iterate sa lahat ng nandito, numbers. Yan. So itong num na 'to, iisa-isahin niyo lang. So ito yung num, tapos ito yung num. Tapos sa numbers, ito yung numbers. Isa-isahin lang nung num. So pag pinrint mo yung yung in-execute mo itong code na 'to, lalabas lang yan. Yan, 10, 20, 30, 40, 50 nang walang space. Dikit-dikit lang. Since hindi naman siya naka-format eh. So, ayan. So, input, output. So, merong mga ginagamit sa input, output. So, ito yung standard na ginagamit na, lang, walang space, walang formatting. Katulad nitong nandito sa taas, though may line to. Pero, naka-print line pala to. So, ito ay, 10, 20, 30, 40, 50 na magkakasunod na line. Parang ganito. 10, 20, 30, 40, 50. Ayan. Hindi ko napansin yung ln doon. Anyway. Ito. So, yun yung print na standard. So, pag ginawa ko dito, tinagtag ko yung dito, yung ln dito, magdidikit-dikit lang siya ng 10, 20, ganyan. Tapos, yung sunod naman, yung print line, so, siya yung auto next line. Kunwari, ayan, hello, tapos world. So, mangyari, ganito yung output niyan, hello world, na magkasunod. Since yung ln na to, it makes a big difference. Nag-insert siya ng next line. Ayun. Tapos ito namang F, ginagamit siya pang format ng string. Siya yung equivalent sa sa Python na nag-Python kayo? Nag-Python ba kayo? Oo. Yung yung naka-F string sa Python. So ayun. Pero ang kinaiba dito, mas mahirap siyang i-format. Hindi siya kasing dali ng nasa Python. Kasi tingnan niyo dito, may nakalagay dito, may D, may dami nakalagay na kung ano nung symbol. 'Yon, sa simula. Sa simula hindi niyo parang pag hindi niyo alam, syempre hindi niyo agad magegets ano ibig sabihin niyan. Kaya meron namang type ng format specifiers dito. Specifiers, ayun. So since initialization ng variable tapos nag-printf, tapos yan may mga ganyan-ganyan. So, ibig sabihin lang niyan, itong integer na 'to, D, tingnan niyo dito sa type tsaka meaning, ibig sabihin ng D integer. Naka-address 'yan dun sa unang variable na lalabas. So, kung ano yung naka-assign dito, like kung ano yung pagkakasunod-sunod ng paglabas ng mga format specifiers, yun din yung yung arrangement ng variable after nung piniprint ng fina-format nyo. So, yan, print D, dito siya naka-address. Ito namang %.2f%, dito siya sa GPA. So, yan. Pag tinignan nyo dito, nakalagay 2f, 2 decimal places. Naka-floating point yan eh, kaya f yung ibig sabihin. So, pag string naman, dito, %s. Yan. Pag ganito yung yung tinype nyo, kinode nyo, printf, %s high, edi mag-high lang siya. Pero kung gusto nyo dagdagan na iba, pwede naman. Pwede naman natin i-try. Wait lang.
Balik ko dun sa compiler na online. Baka talaga ng online compiler. Ito. Kunwari, string a is equal to hello. Hello, hi, percent s, yan, sa. Gano ba yan? Try natin. Ang tagal. Yan. Problema yung pag naka-online compiler. Mabagal. Tapos ang pinakapangit sa online compiler kasi, mga tawag dito. Yung sa yung, wait, paano ba explain yan? Yung sa standard library, yun, medyo may saltek ang STD. Usually, hindi mo siya magagamit lahat. Hindi na gana. Ayaw mag-compile. Ayun. Symbol class string. Wait, tama ba yung name string args? Ay, okay. Case sensitive. Esto, malaki. Isa pa. Sa aris po. Tagal talaga. Bila ako naka-laptop eh. Ayaw talaga. Sige, isipin nyo, basta yun yung lalabas. Ganun lang. Kung gusto nyo magdagdag pa dito ng kung ano-ano man, ayan, pwede kayo mag-insert dyan. Kung gusto nyo integer, kung gusto nyo float, ayan. Tingnan natin yung time, tagal eh. So, balik na lang tayo dun sa docs. May mga tanong ba kayo so far na kahit anong tanong na related muna sa OOP o sa Java? Yan nyo nga sa chat box. Meron. Tinan ko muna yung chat box natin. Wala man tanong. Wala. Okay. Sige. So, ito. Ito naman sa input-output. Ay, lumabas agad yung ASCII. Sa input-output, ito. Ginagamit yung library ng scanner. So, OOP na naman yun. So, anong kinuha? Sa Java na library, yung util nun, tapos yung method na yung object ng scanner. Object yan. Yan. Tapos, tinuro sa inyo to. Itong pagkuha ng input-output. Tinuro to sa inyo. So, parang may review lang to. Okay, sige. So, ayan. So, scanner, SC. So, yung object na to, yung method na to, system in ng scanner, papasok siya sa object na to. So, pwede mo nang i-access yung methods ng SC as yung nandito. Nai-gets nyo ba yun? Or medyo magulo ba explanation ko? Medyo kasi siya eh. Mahirap siya explain para sa akin kung hindi nyo pa kung hindi nyo pa naaral yung mga classes, yung pag-access sa mga properties, tsaka method sa loob ng classes. Pero I think kaya naman yun, ituturo na lang sa inyo after ng midterms nyo. Since kung tinignan ko yung syllabus nyo, nandun yun eh. After pa siya eh. So yan. So hihingi ng name, tapos ipapasok mo dun sa variable. So dito, since yung scanner mo, ito ay class, itong scanner na to. Tapos ito ay object, itong SC na to. Tapos ito naman ay yung kinokol na method. Yan, yung scanner system.in.
So, pag pag itong SC na 'to, so since ito na yung object, dito mo na siya kung gusto mo mag-access ng kahit anong nandito sa scanner, pag system.in, though system.in lang yung hinihingi, ay hinihingi na ng nasa scanner. Siya lang yung access mo, yung lahat ng nandito, system.in. Okay? So, mangyayari, since nasa SC na siya, pwede mo na siya i-call. Ito yung object, SC, tas yung next line, edi yan, ito ay string, for string, ang next line. Bale, method siya na kukunin yung input. So, pag integer, edi next int. So, yun pa din yung ginagamit, SC, na object yan. Tapos, pag double, edi double. So, tapos dito naman, meron na namang formatting na nangyayari dito. So, printf, tapos yung pinakauna, string, which is the name, tapos ito, integer, which is the age, tapos itong GPA, bale ito, %2f na floating point na 2 decimal places. Ayun. Tapos ayan, i-close nyo yung scanner pagkatapos. Nagets nyo kung paano, kumuha ng input. Tapos yung, kung bakit may mga ganun-ganun pang SC is equal to new scanner, ganun. Kasi siya object siya ini-store niya sa isang object, yung mga methods, ganun. Kung gusto niyo namang gusto niyo namang gumamit ng object, mahaba yung ita-type niya eh. So kaya yung practice na ginagamit sa scanner na class. Yan. Tapos edi ASCII table, alam niyo na naman 'to. Edi ano pa ba yung nakalagay sa pointers niyo? ASCII values. Ayun na yun eh. Wait, sige. Ito, yung mga recursion tsaka loop. Okay. Yung Euclidean algorithm nyo, mano-mano nyo yun sa exam nyo. Mano-mano nyo i-solve. May hindi ba mamaalam dito? Yung okay okay lang yun. Hindi nyo pa gets. Or, kasi, meron pa bang hindi pa nakaka-gets dito? Nga kayo, rock nga kayo kung may hindi pa nakaka-gets. Wala, gets nyo na lahat. Gagaling nyo naman pala eh. Malakas na pala kayo. Pero yun, sige. Pasadahan natin ng mabilis sa paint. Sa paint na lang. Paint. Teka, patan ko lang yung share screen. Yan. Ganito ba yung turo sa inyo? Tingnan muna natin Hindi ko kasi alam kung paano yung kung paano yung turo sa inyo. Baka mamaya iba yung yung formula na ginagamit. So, modulo. Wait. GCD Euclidean AB B. Tapos yung modulo. Ganito yung yung naka-table. Ganito yung pinapagawa sa inyo. Ganyan. Nakaganyan. Sige. Bale, so pag kukuha ng GCD na since review lang naman, so bilisan lang natin 'to. Yan. 'Di ba ibig sabihin ng GCD, greatest common divisor, pero tinatawag siyang GCF, greatest common factor. So maraming paraan. So isa yung Euclidean. So ito 'yun. Ito yung ginagawang table gamit modulo ganyan. So sabihin natin kukunin mo GCD ng ng katulad nung kaninang example. 20 tsaka 3. Yan. Ito yung A, 20. Tapos yung 3, B. Tapos kukunin mo. Di ang remainder nito ay 2. Tapos, yung B, madadala lang dito. Diba? Tama? Ganito? Yan, ganyan. Tama ba? Sagot nga kayo, sagot. Okay, tama. Tama daw. Okay. Wait, wala yung paint.
Yan. Tapos, ang sunod na mangyayari, wait lang, lakan natin yan. Yan. Okay. Ang sunod na mangyayari, kukunin mo naman yung modulo na sunod. So, 3 and 2. So, ano to? Chat box nga, anong sagot? Modulo ng 3 and 2. Tapos na? Tapos na ba? Tapos na ba yan? Tapos na ba yan? Wala nag-chat? Wala nag-chat? Hindi pa po tapos kasi b is not equal to 0. Okay. Ayan. Anong sunod na mangyayari? Kung na-review. Review lang. Ano yung sunod na mangyayari? Sagutin nyo. Okay. 3, 2, magiging 1. O di yun. Next step, magiging 1 to. Tapos ganun lang ulit. Okay. Ay, pangit naman ha. So yan. So ito na 1. So, pag nakuha ko to, ito na ang sagot. Since pag nakuha mo yung 1 or tapos na, pag hindi mo na pwedeng pag yung b not equal to 0, ito na 1 na yung sagot. Pag tinignan natin yung GCD ng 20 at 3, so kung gagamit tayo ng ibang method, pag tinignan nyo, hindi naman pwedeng tawag dito. Wala naman silang pinagkaparehas na factor. So since ang 20, may factor yan na 1, maliban sa 1 maliban sa 1. May factor yan na 1, may factor yan na 2, may factor yan na 4, may factor yan na 5, factor na 10. Yan. Tapos ito naman, 1 at 3 lang. So yan lang talaga yung pinagkaparehas nila. So ngayon, gawa naman tayo ng example na may pinagkaparehas. GCD ng 40 tsaka 25. Yan. Okay. So 40 tapos 25 tapos ang modulo niyan ay 25. So 1 lang tapos 15. Tama ba 15? Oo, tama 15. So yan. Tapos dito lang, dilipat nyo lang dyan, 25, 15. So I, isa lang din, remainder ng 10, lipat lang, 15, 10, ano pala nito? Tapos, remainder ay 5. Dito, 10 at 5. Tapos, wala nang remainder. 0 na. So, pag nag-0 na, yung modulo, ito na yun, 5. So, yun. So, ganun sa anong relevance nito sa recursion? Kasi, sa recursion, parang ganyan din yung mangyayari. Kung recursion yung gagamitin nyo. Teka, tingnan natin yung code. Delete muna natin yan. Present something else. Yan. Tingnan nyo to. Ito yung recursion, tapos ito yung loop. Pero since sabi nyo nga, nagpo-focus nga kayo sa recursion, ganito yung nangyayari. May mga nahihirapan pa sa recursion, no? Ganito kasi siya. Ang mas pinakamadaling explain siguro ay sa factorial. So, sa factorial yung gamitan natin. Factorial ng 5. So, punta ulit tayo sa paint.
Kasi mas madali mag sa Paint, illustrate sa Paint. Asan yun? Ito. Ayan. So, sabihin natin na ang factorial ng 5 ay kukunin. Factorial. Factorial ng 5. Ayan. So, pag tingnan natin yung formula ng ng factorial, wait lang, tatry ko i-screenshot. Ipe-paste ko na lang sa Paint. Yan. Mas madali. So, ang nangyayari kasi sa recursion, di ba ang definition ng recursion, function that calls itself. So, sabihin natin na kukunin natin ang factorial ng 5. Okay? So, tingnan nyo to. Itong factorial na to. Dito sa code natin, meron tayong base case na if n is equal to 0, i-return mo yung 1. Tapos, yung naman, yung sunod naman na recursive case natin, pag hindi pa nagsasatisfy sa base case. So, return n times factorial n minus 1. So, sabihin natin, kinal ko tong function na to. Tapos, itong 5 yung laman. So, ang mangyayari dito, di factorial 5. Yan, factorial 5. Tensya na guys, pangit ako magsulat sa mouse. Ayan. Factorial 5. So, pag tinignan nyo yung return function, ito, return function, di ba nakalagay sa kanya n times factorial n minus 1. E di ang i-return nito, 5 times factorial minus 1. So, factorial nito ay factorial of 4. Yan, kasi 5 minus 1 ay 4. Since currently, ang n natin ay 5 pa din. Tapos, ang sunod na mangyari, kukunin mo naman yung nito, yung factorial nito, yung function call na to. So, babalik ka dito. Ang gagawin mo naman, since ang value ng n mo ay 4, di ba ito? Ang value ng n mo dito ay 4. So, isulat mo lang 4 times factorial na ulit. Kasi hindi pa rin 0. Pag hanggat di pa 0, i-return mo ng i-return. Nag-DSA kayo, di ba? Hindi ko pala kayo nakikita. Nag-DSA kayo. Okay. So, since nag-DSA kayo, alam niyo yung stack. Diba? Alam niyo yung stack. So, ito kasing ang execution kasi ng execution ng sa compiler at sa sa pag nag-execute ng code, naka-stack siya, naka-stack. So, kung ano yung unang tinatawag, kung ano yung unang pinatong mo, yun yung unang lalabas. So, parang stack. Kunwari, ganito. Diba? Stack to. Yan. Kunwari, nagpatong ako dito. Ayan. Nagpatong ulit ako dito. Tapos pag may i-exit, ito muna yung una lalabas. Tsaka ito. Bago to. Tapos bago pa to. So, ganun din sa sa factorial tuloy. Sa function calls. Do methods dito sa sa Java. So, ito ay factorial n minus 1 magiging 3. Yan. Tapos, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang. 3 times factorial of 2. Tapos, 2 times factorial of 1. So, yan. Tapos, dahil 1 na to, factorial of 1. Dahil 1 na to, babalik na tayo sa base case. Return 1 na yan. Magre-return na yan ng 1. Diba? So, babalik tayo dito. Dito. Tapos, magiging 2 times 1 yan. Since yun na yung binalik ng value, 2 times 1 is 2. Diba? Tapos, babalik yan dito. Parang pataas na siya, mangyayari. Tapos, magiging 6. Tapos, magiging 60. 60 ba? Tama ba? 1 times 2, 2. Tapos, 2 times 3, 6.
Tapos times 4, 24. 24 pala. Ang layo ng 60 ah. 24 times 5, 120. So, yun. Dito sa ano, bakit kasi nung ano ko? Bakit kasi nung sulat ko dito? Yan. Dito sa nangyari dito, pag factorial, pag recursion, magko-call lang siya ng magko-call ng function. So, ito yung mga nakikita nyo dito. Yan yung ano, yan yung return value na nandito. Ito. Ito yan. Ito. Hangga't hindi pa siya pag nagsi-zero, hangga't hindi pa siya nagsi-zero, magko-call lang siya ng magko-call. Tapos ngayon, pag may value na siya, pag may yung unang return na ng base case, babalik siya pataas. Nagets nyo ba yun? Nagets nyo ba? Or malabo ba rin ba? May isa nakakagets, yung iba ba? Kasi, actually, mahirap talaga ma-gets ang recursion, lalo na sa simula. Mahirap siya ma-gets. Nagets nyo na ba? Kung di pa, pwede naman nating ulitin yan. Or magamit tayo ng ibang example. Yan. Bale, ang nangyari lang talaga, pag nag-call ka ng recursion, una, check mo na yung base case. So, usually naman, nalagpas agad yan sa base case eh. Dito talaga siya napatak sa return value. Tapos ang unang mangyayari, maglalapag lang siya na maglalapag ng function. Pwede mo yung iset yun na linear eh. 5 times factorial 5 times factorial ng 4 times 4 times factorial ng 3 times 3 factorial ng 3 times 2 times 1. Kaya ganyan yung naging itsura niya eh. Ito yan. Tapos ito na yan. Tapos ito na yan. Tuloy-tuloy lang siya, ganun. Ayun, ano pa bang meron? Factorial, tapos may GCD na, tapos Fibonacci. So sa Fibonacci, mas siya, mas malaki yung tree niya. Wait, ano ba oras na? 9:03. Sige, may time. Tampan time. Mamaya doon tayo sa area. Siguro sa area tayo magtatagal. Fibonacci. Teka, hanap ako ng picture na lang. Para mas madali. Para hindi na ako mag-drawing o magsusulat. Pangit kasi. Fibonacci recursion. Wait, hanap lang ako ng image. Ito. Ito na lang. Yan. Ganito yung nangyayari sa Fibonacci. Since ang ang code niyan, kunin ko lang yung code. Okay, na yan. Yan. Since sa Fibonacci kasi, alam nyo naman yung concept niya, parang magkakasunod na numbers, nagpa-plus plus. And then ito yung yung concept niya. 'Di ba? Fib n-1 plus fib n-2. So n-1 ito na 'yon. Ito na 'yon. So since hindi pa talaga siya magre-return sa base case, gagawin niyo ulit 'yun ng paulit-ulit. Kaya siya nagiging 3. Literally, yan ang nangyayari lang. Pag kailangan nyo lang talaga mag-gets yung ito. Kailangan nyo lang maintindihan kung paano gumagana paano gumagana tong terms na to. Kung bakit kailangan siya paulit-ulit na mangyari. Since pag nag-gets nyo yung concept ng Fibonacci, kailangan nyo mag-gets kung paano siya ma-visualize. So, itong dalawang to, ito lang yan. Itong return function na to. Ito. Yan. Na may plus sa gitna. Tapos, itong nandito, yan. Ito lang din yan. Pero, ito na yung function call. Ito na yung bago function call. Since nagsimula siya sa 6, sabihin natin, nagsimula siya sa 6.
So, gagawa siya ng ano, 6 minus 1 tsaka 6 minus 2. Tapos, bago mo namang n ngayon ay 5 naman. Ito naman yung bago mong n. Mamaya mamaya na 'to, mamaya mo 'to babalikan 'tong 6 na 'to. Bago mong n itong 5. Tapos n minus 1 ulit, tapos n minus 2. Tapos bago mong n itong 4. N minus 1 tas n minus 2. Gano'n lang siya nangyayari or gumagana. Tapos pagka ano, na-hit mo na 'tong ano, itong n, itong condition na 'to, n is less than or equal to 1, ibabato lang niya na ibabato, pabalik. Pabalik, ibabato niya lang. Yan, kung ano man yung ano, kung ano man yung magiging plus dito, kung ano yung magiging plus dito ng fib 2 at fib 1, ibabato niya lang kay fib 3. Tapos yung magiging plus ng fib 3 ng fib 3 at fib 2, ibabato na lang kay fib 4, gano'n. Gano'n gumagana yung recursion. Naka-stack kasi yan, eh. Yung stack na yun, kung ano yung una mong ginawa, yun yung una mong huhugutin. Anong tawag sa rule na yun? Pag-stack, first in, last out. Ayan, first in, last out. Kung ano yung una mong ano, nilagay, yun yung huli mong kukunin. So since dito, itong fib 6, ito yung una nating nilagay, siya yung huling ma-execute dun sa return na chain. Return. Yan. So yung mga pinaka recent mong pinatong diyan, which is itong nandito, tsaka itong nandito, sila muna yung magaganap, ma-execute bago bumalik doon sa fib 6 na pinakahuli. So, pag na-gets niyo yung ano, yung kung ano yung relevance ng ano ng stack na data structure diyan sa ano, diyan sa recursion, 'yun, ma-gets niyo kung paano siya gumagana. Tingnan niyo ng tingnan kasi ang recursion ay ano, mahirap talaga siya mag-gets pag sa simula. Ayun. Okay. Sa array naman tayo. Mag-array na tayo. Kasi medyo matagal yung array. Feel ko baka lang marami kayong maging tanong sa array. Ayan. So, declaring array sa Java. So, ito lang. Pag magde-declare ka ng array, declare and assign later. Ito yung unang option mo. Pwede kang mag-int r tapos maglalagay ka ng size, magse-set ka ng size. Tapos ayan, pwede ka na maglagay ng value, 0 at 1, index 0 tsaka index 1. So, sa isang array, paano mag-type dito? Int r, int r is equal to, may nating 10, 20, 30. Diba? Yan. Tapos, yung indexes niyan, feel ko naman, ituro na to. Yung unang index ay laging 0. Tapos, yung sunod na index ay 1, tapos 2. Ayan. Unang index ay laging 0. Kaya, kita nyo dun sa for loop. Pag nagtatraverse kayo sa for loop, lagi nakalagay int is equal to 0. Bakit hindi na lang gawing 1, di ba? Kasi, pag nagtatraverse ka ng array, usually, gusto mo magsimula sa umpisa ng array. Si computer naman, lagi yang si 0. Lagi yang 0 yung ano niya, lagi yung 0 nag-uumpisa yung index niya. So, usually pag makikita niyo sa for loop nga, ayun, laging si int is equal to 0, hindi 1. Declare and initialize. Ito naman, option 2 nyo. Wait, parang naghalo-halo. Ito na lang. Ito yung ano, yung pag magde-declare ka ng tsaka initialize. Magde-declare ka, wait, baguhin natin. Nawala ata yung iba eh. Balik natin to. Ay, hindi. Nawawala talaga yung code. Sige, okay lang.
'Pag magde-declare ka ng ano, ng array, ta's i-initialize mo, di yung katulad nung ginawa ko kanina na ano, ayaw mag-click, declare initialize int, yan, r is equal to, yan lalagyan mo na ng values, yan, ganyan. Tapos, ito namang new keyword, katulad nung nandito, ginagamit siya, um, parang kaparehas lang talaga siya nito, itong ano, int r. Ang pinagkakaiba lang niya, um, itong int r kasi, automatic na siya nag-aano, nag naglalagay ng new keyword. Parang nangyari na siya sa ano, sa HUD ng system mismo. Ayun, yung ganito, yung naglalagay ng new, na may kasamang size na din, yan. Tapos dito naman sa access and modify, di ano, kung ano yung naturo sa inyo, feel ko naman naturo na sa inyo. Pag-access ng index 2, di 76 kasi ito ay index 0, index 1, tas index 2. Tapos kung gusto mo naman magbago, di access mo ulit dito sa scores na collection or array, scores 2, which is 76 din. Gagawin mong 80, tapos ipiprint, di magiging 80. Ayun. Tapos sa looping naman, ito yung sinasabi ko na bakit 'pag sa programming madalas, mostly sa 0 nagsisimula. Kasi si ano, si array sa index 0 din nagsisimula. Tapos bakit si ano, si condition dito ay naka-less than. Kasi gusto mo lagi na ano, na yung length, usually kasi length na property yung kinukuha, 'di ba? That length na property, magkaiba naman yung index niya sa length. So kung ito ay 0, 1, 2, 3, 4, ang length niyan ay 5. Magiging length niyan ay 5. Length is equal to 5. So since ano, ang gusto mo ay hanggang index 4 lang yung ita-traverse niya, hanggang index 4 lang yung ita-traverse niya, ang gusto mo ay hindi siya aabot sa index 5. Kasi 'pag umabot siya sa index 5, matik mag-aano siya, error out of bounds na 'yan. Ngayon, si 0 ita-traverse niya hanggang index 0 hanggang index 4, kahit yung length niya ay 5. Kaya usually ginagamit 'tong less than. Kasi 'pag ginawa ko 'tong equal dito, mag-e-error na 'yan. Teka, try natin. Ililipat ko dun sa online compiler. Sana gumana na. 'Yan, execute. Yan, kita niyo? Anong nangyari? Index out of bounds exception. Index 5 is out of bounds for length 5. Kasi ang index nga ni length 5 ay hanggang 4 lang. Kaya ginagamit niya dito ay less than lang. Less than lang yung ginagamit niya dito. So, yun yung logic nung paggagawa ng array, kung parang hindi na bastang nilagay yung initialization is equal to 0, tas kung bakit madalas ito ay naka-less than sign. Though nangyari, siyempre, maka-less than sign yun 'pag yung array mo ay tina-traverse mo mula sa simula. So, kung gusto mong baliktarin, babaguhin mo 'to, ilalagay mo ay 4, lagay mo ay 4, yung maximum index ng array mo. Tapos ito ay gagawin mong greater than, baliktarin mo lang. Tapos ito ay gagawin mong decrement. Ayun. So depende kung ano yung binubuo mong logic. Tapos, okay, mag 2D array na tayo. 2D array. Ito naman, feel ko kaya lang kayo nahihirapan sa 2D array. Baka usually 'pag nilalagay niyo siya, nakaganto, yung dikit-dikit. Yan. Mas mahirap nga siya ma-visualize 'pag nakadikit-dikit na ganyan. Kasi 'pag 2D array, ano ibig sabihin nun, 2 dimensions, ibig sabihin nun, yan may x and y values. Bale, ito ang nagre-represent ng x values, tapos yung columns nagre-represent ng y values. So kung gusto mo i-access yung yung matrix 0, 0, 0, 0,
Eh, di ang lalabas diyan ay 1. Ayan. So, kung gusto mo i-access yung ano, yung itong 2 dito, so lagay mo lang dito ay 1. So, since ito ay index 0, first index, so ibig sabihin yun yung first column, first row. Tapos since ito ay 1, yung second index sa ano, second index sa first row ay 2. Ayan, ganyan. So ano, ngayon gawa muna tayo ng sample na array or puwede namang ito na. Anong hindi niyo pa gets sa ano, sa 2D array na lang? Ano yung saan kayong part nahihirapan? Like sa pag-visualize ba, sa pag-traverse ba, ano? Chat niyo nga sa chat box kung alin yung ano, kung saang part ng 2D array kayo nahihirapan. Yung ano, yung mga nahihirapan diyan sa 2D array. Like sa pagta-traverse ba, sa pag-a-assign ba, saan? Yung 'wag na kayong mahiya guys. Sa pag-a-assign po through nested loop, saan pa yung iba? Matic naman 'pag 2D array talaga, kasi yun po yung nasa example sa amin. Matic naman talaga na nested loop talaga 'pag 2D array. Ano pa, sino pang ano diyan, 'di pa na topic na may hindi pa kayo nage-gets sa array or nahihirapan? Yun lang, dun lang sa part na yun, sa paglo-loop? Sige, code na natin yan sa ating ano, online compiler. Ito. Start tayo ng ano, ng matrix. Nag-linear algebra ba kayo? Nag-linear algebra kayo? Yan, okay. So, may idea kayo sa matrix. Balita ko kasi ano daw yun eh, ah, tinagtag daw yung linear algebra sa mga first year ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, ano ulit sabi niya? Pag-a-assign po through nested loops. Edi, ang gawin na lang natin ay ano, wait lang. Mag-initialize na lang tayo ng ano, ng tawag doon, yung size lang yung binibigay. Int matrix. Matrix new int. Kaya 4 by 4. 4, ay, pwede natin 10 na lang para hindi pantay. 3 by 4. Yan. So, pag mag-fill kayo ng gantong array, syempre ang pinaka magiging itsura niyan, 3 by 4, bale meron siyang 3 rows tapos 4 columns na walang laman. Walang laman. Tapos, paggagawa muna tayo ng pang pang traverse sa buong array ay is less than 3. Ay, wait. Tama ba 'to? Nested for loop. 0 to 0. Oo, tama. 3. Tapos I++. Tapos isa pang for loop.
int j is equal to 0 din. J is equal to 4. Since naka-fix yung size. Yan. Okay. Tapos, pag gusto nyo mag-assign dito, x, or kung ano yung gusto nyo ilagay, kunwari 1. Pero, isa lang yan. Mamaya natin ano, xy. Ay, xy. ij. Yan. Kunwari, ganito. Pagtama natin yan. So, sa nested for loops kasi, ang nangyayari, di ba i-execute nyo tong buong code na to. Itong part na to. Ngayon, bago siya mag-iterate dito, bago to maging 1, kailangan ito, naging 4 na. So, kunwari, maglalaman tayo dyan ng, ano kayo magandang ilaman? Sum na lang. Plus j. Pwede ng multiplication, pero mamaya. Ang ginagawa niya dito, itong I, tsaka itong J, which stands for row tsaka column, tapos kukunin niya lang yung pinag-plus. So, ang mangyayari dito, execute natin. Ay wait, hindi ko naman siya pinrint system. Oh, wala pang display. Okay. Matrix. System dot out dot. Yan. Tapos, may itsura nito ay linear na vertical pababa. Okay lang. Yan. Linear na vertical pababa. Tapos, yan. Kita nyo dito, una muna, ang first iteration dito ay I. Ayan. I0 ng first iteration ng I. Tapos, magsimula siya sa 0 ng J. So, ang gagawin niya muna, mag-i-increment siya. Gagawin niya to, lalamnan niya to. Tapos, magiging 1 to. Tapos, alam niya na ulit to. So, 1 plus 0, magiging 1. Tapos, ito magiging 2. Tapos, magiging 2 plus 0, magiging 2. Kaya ito nakikita nyo dito, 0, 1 to yan. Yan. Pag naging 4 na to, tsaka pa lang dito magiging 1. Pagkatapos. Tapos, ulit naman to sa 0. Yun. Ganun lang yan nangyayari sa Nagets nyo ba yung nature ng 2D, 2D, yung nested for loops? Nagets nyo ba yung nature? Kung hindi nyo nagets pwede namang isip ako ng mas magandang explanation doon. Kung nagets nyo. Ikaw din yung nagets. Pwede sige, gawa tayo ng table. Kahit po yung unang loop lang. Sige. Wait. Ko lang to. Screenshot natin yan. Yan. Gawa tayo ng table. I, tsaka J. Tsaka I plus J. So, yan. So, sa unang run nito, itong loop na to, so 0 pa to. Tapos 0 pa to parehas. Ay, wait. Di pala ako naka-share screen dun. Sorry. Paint. Yan. Ayan. Kita nyo na to? Yan. So, ang nangyayari kasi dito, kailangan mo na matapos lahat ng nasa J bago ka mag-i-increment sa I. So, dito muna tayo sa loob na for loop. Yan. Tapos, ang mangyayari, 0 plus 0 is equals to 0. Tapos 0, tapos 1. Since tapos na natin to, napasok na natin dun sa matrix yung unang sum. Pwede na tayo mag-increment. So, mag-increment na yung J.
So, magiging 1 na siya. Tapos ipagpa-plus ulit, tapos magiging 1 dito. Tapos ang sunod na mangyayari, since tapos na yung ano, yung unang iteration sa loob ng J, actually pangalawa na 'to, sunod naman magiging 2. Yan, 2. Tas ito 0 pa din. So ito, magiging 0 lagi ito hangga't 'di pa 'to nakaka-4, itong nasa J. So sunod 2, 0, 3, tas magiging 3, tapos 0, 4. Wait, 'di naabot ng 4. Oh, aabot ng 4. Abot ng 4? Hindi abot ng 4. Exit natin yan. So, 3. Tapos, ang sunod dyan, since, wait lang, tama ba? Tama ba yung ano, J, increment, magiging 4. Okay. So, hindi na siya mag-abot sa 4. Since, pag nandito na tayo sa 3, dahil, ano siya, less than, ano na siya, less than 3 less than 4, nag-satisfy na. Pag nag-increment pa tayo ng isang beses, actually mag-increment pa rin siya ng isa pang beses after niya maging 3, 4. Tapos i-check niya, 4 is 4 less than 4. So hindi niya na ano, hindi na niya tawag doon, hindi na niya i-consider na gawin yung nasa loob since hindi na siya nagsasatisfy dito sa condition na to. So mangyayari naman, since na ano na success na natin dito, na naabot na natin yung 4, tsaka pa lang mag-i-increment 'to, itong si I. Tsaka pa lang siya magkakaroon ng ano, wait, burahin natin 'yan. 'Di ba 'to pambura? Yan. Tsaka pa lang dito magkaka-1. Oops, anong nangyari? Bakit? Bakit pala 'yan? Yan, tapos simula ulit siya sa 0. Tapos yan, magiging 1. Tapos ito, 1 pa din 'to. Tapos ito naman, tatapusin niya muna ulit yung hanggang ano, hanggang 3 bago tumuloy. So, 2, tapos 3, tapos 1, tapos 3, magiging 4. Tapos, ayan, since na-hit niya na yung 3, ang mangyayari diyan, siyempre mag-i-increment pa rin 'yan, magiging 4 'yan. Tapos i-che-check niya dito sa ano, i-che-check niya dito sa condition kung mag-satisfy. Since hindi na mag-satisfy, hindi niya na 'to gagawin, mag-i-increment na ulit si I. So, since 1, 2, 3, 4, naka-4 na siya, tapos magpa-plus 1 na ulit siya. Yan, may chance na ulit siya. Plus 1. O ganyan. Want to extend. Yan. Mangyari, magtutuloy-tuloy lang siya hanggang ma-reach na yung ano, hanggang ma-reach na yung katapusan ng buong loop. Nagets niyo ba? 4, 2, 3, 5. Yun, ganun. Lagi mo muna sa ano, sa nested na ano, na for loop. Lagi mo muna tatapusin yung nandun sa loob bago ka mag-i-increment dun sa labas. Yan. Pero minsan meron kasi mga operation na ano, depende yan sa system na baka kailangan mong galawin yung variable sa labas para magalaw mo yung nasa loob. Ayun. May mga ganong times. Okay. So, ganun yung gumagana yung ano, yung looping ng 2D array. Yun lang yung naisip kong magandang paano ba? Maganda. Pinakasimpleng technique kung paano ka maglo-loop, kung paano mo maintindihan yung looping ng 2D array. Pero itong sinasabi na paggawa ng table na 'to, ito ay para lang maintindihan mo kung paano siya gumagana. Pero kung magaling ka na kada practice lang talagang paraan, eh. Kung magaling ka na, mavi-visualize mo na 'to sa utak mo, yung table. Hindi naman siya maging table sa utak mo, pero like makikita mo na kung paano nagta-traverse dun sa 2D array yung mga variables. Yan, parang ano lang yan, beginner guide yung paggawa ng table na yan. Ayun. Tapos ano pa ba?
functions pala 'no, ay methods yung ano, yung sa Java. Wait, balik nga tayo dun. Nasa pointers niyo, eh. Nasa pointers yung nagsabi na ano, hindi pa nage-gets yung methods, functions, kung paano siya gumagana, paano siya ginagamit. Ayan. So methods, so sabi ko nga, walang function sa Java. Kasi ang functions ay nagfi-function 'pag nasa labas siya ng class. So 'pag nasa loob siya ng class, method siya. And since ang Java ay puro class, so method siya ng class. Method siya ng class na main. Yan. Static void greet user. So the void method, yung void method ginagamit siya 'pag gusto mo mag-display. Yan, 'pag gusto mo mag-display ng something, 'pag hindi mo kailangan ng, value na ibabalik. Hindi tulad nung return value. Like yan, usually ginagamit siya sa ano, sa pang-greet. Yan, tulad niyan, hello. Ang magiging output nito ay hello, tapos comma space, Alice, tapos exclamation point. Ayan, magiging ganito. Hello, tapos may space, tapos Alice. Yan, magiging ganyan. Yan, tapos ito naman, ganoon din, hello Bob. So, ang purpose lang niyan, wala tong space sa simula, nilagyan ko lang para ano, as comment. Pero dapat dito wala. Hello Bob. Yan. Yan na yung mangyari. Ang void ay walang nire-return na value. So, pang-display lang siya ginagamit. Ito naman, pag may nire-return na value, ginagamit mo siya pag may kailangan kang i-operate madalas. Tapos, yung operate na yon gusto mong gamitin ng paulit-ulit. Kunwari, ay dito, sa add. Marami akong gustong i-add. Though, usually naman ang add, madali lang gawin, di ba? Hindi naman kasi kailangan gawin ng function. Pero for the sake of display, ayan, static int add. So, ang return value, so meron tayong int dito. Pag sinabi kasing int, integer, so yan yung dapat na data type kung saan, yan yung ibabalik niyang data type. Tingnan nyo dito. Int sum is equal to add 10 and 20. Ngayon, kita nyo, itong sum na to, integer din siya. So kung saan mo siya i-store, kung yung value ito, kung saan siya babalik, dapat pareha sila ng data type. Kunwari, string to, tapos ito int. Yun, hindi na agad gagana, magkaka-error na agad yun. So yun, so mahalaga yun. Dapat parehas ng data type. Tapos, dito naman sa add, adi pangalan nung method mo, kung anong gusto mo pangalan sa method mo, kung add or subtract. Itong nasa loob na to, parameters ang tawag. Yan, parameters. Pero, pag nandito naman, ang tawag dito, yung nandito sa function call, arguments ang tawag. So, ito, pag nandito sa function declaration, tawag dito, dinedeclare mo yung function or method in Java, ayun, parameters ang tawag sa nasa loob ng parenthesis. Tapos, dito naman ay arguments. Arguments yan. So, mangyari, nung nare-return na value, edi A plus B. Kung ano yung value ng A, kung ano yung pinas mo dito sa arguments, 10. So, yung A dito ay 10. Tapos ito, 20. Yung B dito ay 20. Yan. So, ganun gumagana yung sa return value. Tapos, pag multiple parameters naman, actually ito, multiple parameters na din to eh. Int A, int B. Ayan, dalawa na eh. So, ito naman, multiple parameters, ganun din. String A, ayan, string name, tsaka int age. So, pag kinol mo sa function call, kung ano ipapas mo dito sa argument na to, yun yung papasok sa loob ng parameter na yon. Tapos, yun yung lalapag dito. Negets nyo ba yun? Negets nyo ba? Yung pinagkaiba ng parameters at arguments, tapos kung paano pumapasok yung yung variables na pinapas mo papunta dun sa sa method. Gano'n lang siya eh. So since ang purpose lang niyan talaga, mga methods na yan, para pwede mo siyang paulit-ulitin na gamitin. Kunwari dito, gusto ko iba naman, hindi naman si Alice.
Si Bob naman ulit. Yan, si Bob. Tapos, J21. Oh, para hindi ko na dalawang beses na ita-type tong print LN, print line na name tsaka age. So, yan. So, tinan ko lang yung nandun sa pointers niya pa. Kung alin pa. Euclid yan. Race number theory. Ay, yun na yun eh. Code analysis. Okay. Siguro sa code analysis, ang mapapayo ko lang, dapat um, alam niyo yung syntax. So, tingin-tingin kayo ng mga code sa Java or type-type kayo, mag-code-code kayo sa Java para makabisado nyo. Ako kasi, ang Java, na yan, thing of the past na yan sa akin. So, parang konting review lang sa Java. Konting review lang, nag-review lang ako sa Java ng konti. Yun. Kasi, ang pagkakaintindi ko talaga sa inyo, OOP kayo eh. Yung mostly, kung paano gumagana yung mga abstraction, yung mga polymorphism, mga encapsulation na yan. Tapos yung paggagawa ng mga classes, di pa pala yun. Yun. Yun namang applications yung OOP naman yun, magagamit mo siya sa hindi naman halos lahat. Magagamit mo siya sa maraming language. Kasi depende kasi meron kasi mga language na hindi maganda mag-OOP or walang OOP, ganun. Tapos ito namang Java, okay naman siya, okay naman ng Java. Ayun, kailangan lang talaga makabisado niyo yung makalat na syntax niya. Tapos, ano pa ba? Yung pag-a-analyze ng code, ang masa-suggest ko sa inyo, mag-lit code kayo. Familiar ba kayo sa lit code? Yan, familiar kayo sa lit code. Hindi nyo kailangan gawin yung dailies. Kasi yung dailies doon, mahihirap yun. Mahirap talaga. Kahit nga yung mga easy doon, hindi siya, lalo na pag beginner ka, hindi siya madali. Yung easy sa lit code. Pero, since nag-DSA naman kayo, explore nyo explore nyo kung paano pa mag-build up ng algorithm sa utak nyo. Ano lang siya, ang masabi ko lang ay practice. Hindi siya natuturo yung takbo ng algorithm. Kasi magkakaiba tayo ng algorithm eh. Ayun. Kailangan talaga mag-practice kayo. Yung try nyo mag-lit code. Tapos, may send ako mamayang kung gusto niyo nung ma-practice talaga yung logic nyo ng may kasamang math. Kasi matik na yan eh. Pag nag-aaral ka ng algorithm, may part yung may part yung math dyan. Kung gifted ka sa math, ibig sabihin, malamang-lamang gifted ka din sa algorithm kasi hindi ko hand by hand talaga. Oo. Pero kung hindi naman, kailangan talagang practicein na unti-unti. Ayun, unti-unti. So, yun. So, may ba kayo? May mga tanong ba kayo? Or like, naguluhan na part? Or like, sa OOP? Or gusto bang malaman? Or kung may na-miss ako, sige, yun? Reman. Sige, magsalita ka. Or napindot mo lang yung raise hand. Ito type mo. Sige, ito type mo na lang. Okay, okay. Sige, hintayin natin yung tinatype niya. Yung iba ba, meron ba kayong mga tanong or mga hindi pa na-gets? Medyo sorry medyo lutang ako eh, magturo eh, antok na ako eh. Mga parang bitin tulog ko kagabi. Kuya, ako po iibig na pala, di po pala pwede i-type.
Hello? Napindot ko nga yung leave, antok nga, eh. Hindi ko napindot yung leave, napindot ko yung ano, yung exit. Nagbabawas kasi ako ng tab legit. Tas biglang shoot, napindot ko yung ano, napindot ko yung exit ng Meet. Sino nagtatanong? Kuya, ano Oo, po, doon lang po ulit sa 2D arrays. Paano po kaya oo, kapag yung, di ba po ang ginamit nyo po ay ang pangalan po ng array nyo po ay yung matrix. oo, Tapos doon po sa for loop, ang ginamit nyo pong variables ay I at J. Ang pinakita po kasi sa amin ay kunwari po, the in po doon po sa unang for loop, ang kanya pong yung initialization po, ang una po ay int I equals 0, pero yung range po nakalagay po ay I is less than matrix dot length. oo, puwede rin yun. Kasi ang ginawa ko lang kanina, ano, nilagay ko lang yung I is less than 3 kasi naka-fix na yung ano, naka-fix na yung tawag dito, yung 3, I mean, alam ko na yung size. Pero 'pag sabihin natin na yung size, sabihin natin kunwari, ah, data, analysis or, DA, yun. Nagbigay sa'kin ng isang dataset na hindi ko alam yung ano, na hindi ko alam yung size, na hindi ko alam kung ilang rows or columns, tapos gusto ko makuha yun. So, ang gagamitin ko yung dot length. Though puwede ko rin gamitin yung dot length kanina, pero 'pag ano, 'pag alam mo yung size, puwede mong ilagay yung hard-coded na number. Pero 'pag hindi mo alam yung size, siyempre gagamitin mo yung dot length na ayun, katulad nung tawag dito, yung nabanggit mo na gumamit ng dot length, ayun lang naman. Sige po, thank you Ayun. po. Ano ba, sino pang may ano diyan, may tanong diyan? Ayun. Sige, sige isa-isa. Si ano muna, sino yun? Si Ritzy. Paano kaya ma-utilize ang for each loops in terms of 2D array? Wait, di ko pa na-try explore ang for each loop sa 2D array, pero titignan ko. Wait lang, itanan ko muna. Di ko pa rin 'to sure, eh. Yun, um, pangit. Hmm. Ay oo, yun, okey. Ano, since ang for each nga ay mostly ginagamit, puwede, bakit ano daw? Sabi mo puwede, nag-usap sila pala. Ano, kung katulad nung kanina na nag-a-assign ka ng values, wag kang gagamit ng for each loop since ang for each loop ay ginagamit 'pag display, ayun. Ay di magagamit mo siya 'pag ano lang, yung ano, anong tawag dun, yung ipi-print out mo lang yung ano, yung laman. 'Di ko pa na-try yun, eh, like 'di ako nagamit ng ano, ng for each loop in general. Though ano, sa Python kasi, yung loop dun para siyang for each na, matic. So sa Java like 'di ko ginagalaw yung for each loop kasi ano, kasi mas madali para sa'kin mas madali ko navi-visualize yung galaw nung ano, nung data, nung array 'pag naka-ano, naka naka-for loop, gano'n. Napa-search ako sabi ko, "Puwede ba?" Oo, puwede naman daw, ayun. Sino bang may ano, may tanong? May isa pa naka-recent, parang dalawa sila nag-recent kanina. Sino yung isang nag-recent? Ayan, Raymond. Sige, ikaw ulit, go. Kuya, ito po, yung parang sample po ng code na aking sa 2D array po, tapos nag-a-assign po ng values through nested loop. Seset ko po sa chat box. Sige, sige. Makita tayo ng code. Row plus 1, call plus 1, nums row, nums length, nums row, length. Anong meron dito? Ano po, paano po
paano po gumagana yung sa ang ginamit po kasi yung variable dyan instead of ing po ay row and column ay row Oo. and call. Tapos ang pangalan po ng 2D array ay nums. Oo. Tapos ang kanya pong dimension ay 3 by 2. So ang ano ko po ay paano po kaya gumagana yung sa second loop po, yung call is less than nums row dot length. Paano gumagana? Medyo hindi ko gets ano yung paano gumagana. Ano yun? Ano yung ibig mong sabihin? Sorry ah. Ewan ko kung antok ba ako or hindi ko lang naiintindihan talaga yun. Ano yun? Paano? Paulit nga ng tanong mo. Sapa. Ano po kuya, yung doon po sa inner loop po, yung pong loop ng column, parang instead, 'di ba po, ang size po kasi niyan ay ganito po. Anong ibig, parang ang tinatanong mo sa akin kung anong ibig sabihin nung call is less than nums row dot length, tama Opo, ba? opo, opo. Okay. Kita mo tong ano, kita mo tong nums row dot length, kita mo yan, 'di ba? Yung row Opo. na nakalagay diyan, kung nasang row na tayo. Kunwari, 'di ba ano, 'di ba may row 1, wait lang. Gawa ko ng ano, 2D array sa chat box. Um, 1, gawa ko ng matrix. Wait lang Pahintay lang ng konti. 3. Eh di ito, row 1, tapos 4, 5, 6, tayo row 2, tapos 7, 8, 9, row 3. Ayan, kita mo yung sinend ko, di ba? So, ang nakalagay doon sa nums, row dot length, so sabihin natin, nandun pa lang siya sa unang iteration. Sabihin natin, row is equal to 0 pa lang. So, ang tinutukoy niya dito, yung unang row, nums is equal to 0 dot length. Yan. Na row, ang tinutukoy niya ay yung unang row. Ibig sabihin, yung length ng row 1. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag natapos na niyang i-traverse yung buong column na yon, doon naman siya pupunta sa row 2, row 2, oo tama, row 2. So, ang mangyayari dyan, pag nasa row 2 na siya, row 2, pangalan ng variable ay row, so gawin na lang natin itong ganito. Row nums 1 dot length. Yan. So pag sa sunod na iteration nung row, pag nadagdagan na siya ng isa, ibig sabihin ang kukunin niya naman yung nandun sa row 2. Na-gets mo ba yung part na yun? Yan, Opo. sige. Yan. So yun lang yung kung bakit row yung nilagay na variable, para lang ma-sure niya na sabihin natin yung yung matrix niya ay hindi pantay. Sabihin natin sa row 1 meron lang 3. 'Di ba? Meron lang 3 elements. Sa row 2 merong 5 elements. Eh pag ang nilagay mo dun sa sa condition, column is less than fixed value, ang mangyayari diyan, either hindi niya madadaanan yung natitirang dalawang element, or yung sa row 1 pa lang ay kunwari nilagay ko ay call is less than, ano yung napindot ko? Never mind. Call is less than 5. Yan. 'Di ba nalagay kong ganyan. Ngayon, sabihin natin nandun siya sa row 1, meron siyang 3 elements. So, sa 3 elements niyan, ita-traverse pa din nung for loop mo yung yung matrix kahit wala siyang element 4 at element 5. Eh di ang mangyayari diyan, magkaka-index out of bounds na yan. Ayun. Kaya ginagamit yung dot length na yon